What a wasted time. Should have been here on the outside, read the signs. Used to call you mine. Gave it my best, but I don't need one more try. Hello guys! Assalamualaikum mga Shella! Thank you naman at marami na namang naka-appreciate naka-appreciate sa last vlog ko, Shella. Maraming salamat. Sa mga nahihiya palang mag-comment, please huwag kayong mahihiyang mag-comment kasi doon ko nararamdaman yung presence ninyo guys sa pagko-comment ninyo. So, saan ba yung susi ko? Akala ko nakalimutan ko. Yes, doon ko nararamdaman yung presence ninyo, yung love ninyo for me, and at the same time, yung parang, ayan, nanonood kasi ako ng ng mga videos or vlogs regarding sa mga places na magandang lipatan sa Texas. Hindi pa kasi ako nakakapili sa ngayon kung saan talaga ako lilipat, which area. Pero alam ko na sa Houston, Texas pa lang. But what I know for sure is hindi siya of course sa parang main or downtown Houston. Doon tayo sa mga suburbs, 'di ba? Suburbs. Ayun. So tumitingin-tingin ako kung saan maganda. Nakita ko may mga ewan ko kung saan. Parang gusto kong tumira doon sa yung malapit sa The Woodlands, Houston, Texas. 'Di ba? Parang maganda doon. Parang nakita ko lang kasi sa sa vlog, parang maganda doon. First, nakita ko na ang gusto ko sana is doon sa may kasi yun yung parang place ng kaibigan ko na nakita ko rin na maganda rin naman doon sa may Willowbrook ba yan? Basta or sa pa yung Cypress, whatever. Basta nagtitingin-tingin ako ng mga apartment ngayon and napakaganda ng mga pricing kasi una na sa lahat maganda yung apartment, tapos yung parang style ng facilities guys is style na parang it would cost you if you're here na much expensive dito sa Ohio or sa mismong area namin. Kasi for example, yung mga type of facilities that would cost you like around 1,600 or 1,800 na apartment dito sa Ohio would only cost you around 1,000 to 1,100 base rent doon sa mga suburbs sa Houston, Texas. So, medyo maganda yung pricing. At saka, right now, I don't know if it's true, pero nung nag-search ako sa apartment.com, maraming mga apartment ang nag-o-offer ng $500 off for the first full month rent. Na meron ding nag-o-offer ng first month free rent. And then meron pang mga nag-o-offer na this is sobra, around 6 to 8 weeks na free rent for as long as that you signed up for like a 1 year or mga ganyan, 1 year lease. So napakaganda. Ewan ko, siguro matumal yung nagre-renta ngayon sa Texas this summer compare sa ibang season.
So, let's take advantage of that. Hindi pa naman ako nakakapili. Hopefully by around next week or on the third week of July, meron na tayong fixed apartment complex na titirhan. Because sabi ko nga, on the first week of August, ay wala na talaga ako dito sa Ohio. Nasa na tayo, Texas na tayo. And sana maasikaso ko yung mga car registration, yung everything. Kasi I don't know if I can schedule now an appointment for yung parang car registration and driver's license appointment. Considering the fact that I still don't have an address in Texas, 'di ba? Wala pa akong permanent address doon. So I don't know. Kasi dapat daw magpa-schedule ng maaga kasi malayo nga yung appointment. Pero I don't know kung hanggang kailan natin pwedeng gamitin yung license registration natin or plate natin pagdating natin sa Texas from Ohio, and at the same time yung driver's license natin from Ohio. Kung we are given like 60 days, allowable time to drive while we are still processing our driver's license in Texas. So yun yung mga agam-agam ko. While right now, ang gusto ko kasi ayoko munang magtrabaho for the whole month talaga of August. Kasi pagdating ko doon, for the first 10 days, siguro yung gagawin ko is adjustment muna sa area, tingin-tingin sa area, 'di ba? Kung may ispatan tayo doong guwapa. Charis, joke lang 'yon. Di naman. Yeah, tas after 10 days, gusto ko munang siguro mag-travel. Gusto ko munang magbabad-babad sa ibang bansa, 'di ba? Magkalat ng kalandian. Charis, joke lang 'yon. Shalak, di naman tayo magkakalat ng kalandian. Ano lang, yung parang travel while you can and you are in good health. Because alam nyo guys, the best investment that you can have in this world is to invest in yourself and in time. Because wala nang rewind sa buhay na to. Hindi na natin maibabalik kung ano man yung nangyari or nagawa natin kahapon. So, or nung mga nakaraan. So, live life as if today is your last. Kasi yung pera, you can earn back the money. You can earn back everything, but you cannot earn back the time that you have already lost. Anong oras na ba? Talking about time, maglalaba pala ako ngayon. Sana araw-araw naglalaba. Yeah, ayokong napupunan ng mga labahin, guys. Yan. Let's read some of the comments. Ito. Kulang yung araw pag di nakapanood ng vlog mo ni Nurse Can. Thank you so much guys. Maraming salamat. I really appreciate this comment. Super duper. Yes. Maraming salamat. Ang suot ko pala ngayon ay napakita ko na to sa aking vlog. Binili ko to sa Thailand. Ito yung sinuot ko at hindi yung yung sando or whatever t-shirt na nakikita fully yung ating muscle here. Kasi baka sabihin na naman ng iba dyan, hoy ikaw jackass, tumigil ka na sa kakaano mo sa akin na. Baka sabihin na naman ang laswa, 'di ba? Ang laswa daw. Ay nako, shalak ka talaga. Kung hindi lang marumi yung yung sando ko, hubarin ko talaga yung damit ko dito. Charis, joke lang yun. Siyempre, lalaban pa. Wait for the next vlog at nakasando ako ng bonggang-bongga. Ayan, thank you. Hi, Nurse Can. Nakakatuwa ang daily vlogs mo, Shalak. 100% agree ako sa sinabi mo. Yes, that is true. Meron talagang mga Pilipina Mafia dito. Mga titas and titas. Titos dito na parang 20 years na sa area. At kung
alam mo, dapat yun yung dapat buwagin ng mga, for me, if I were the nurse manager or the admin, yun yung parang dapat buwagin because there should be no bullies in each area. 'Di ba? Yung parang hindi naman siguro kasalanan kasi marami kasi sa mga bago ngayon, yung mga bagong nurses ngayon ang tatalino nila, meron silang MSN, meron sila either board certified, ang tatalas ng mga utak, in short matatalino. Tapos itong mga titas and titos na walang credential and everything, ang meron lang sa kanila ay, you know, full of experience doon lang mismo sa area na yon at alam na alam nila yung kalakaran, ay, Diyos ko Lord, kung makaasta parang tagapagmana ng ospital. 'Di ba? Nakakaloka. Tumigil nga kayo, nakakaloka kayo eh. Charis. Doon din sa Saudi ng pinanggalingan ko, yung mga more than 10 years na sa area na yun. Kala mo kung sino, kung makapagdikta, kung sino yung 'di ba? Pero alam mo kung ano yung pinagmumulan ng mga galit ng mga titas and titos na mga ganon. First and foremost, naiinggit sila sa mga batang ito kasi ang mga batang ito ang tatalino. Merong MSN, board certified, pag-inggit, pikit. Sumigaw. Shalak, 'di ba? Diyos ko Lord, pag naiinggit kayo, pikit na lang. Wag na yung parang ang dami nyo pang sinasabi. Charis. Shalak. Ayan, meron pang comment dito. Maryland, Shalak. Huwag kayong ganyan, kinikilig ako eh. Shalak. Huwag kayong ganyan guys. Baka kiligin ako masyado dito at baka hindi na ma-upload itong vlog na to. Baka ano nang mangyari. Diyos ko Lord. Baka di na ma-upload dito at bigla na lang akong himatayin dito dahil hinimatay sa kilig. Shalak. Ayan. Basa pa tayo ng mga ibang mga comments. Yung mga gaganda lang, yung mga pangit hindi ko binabasa. Mga bitter kasi. Na-miss ko ang vlog mo, Sir Kan. Inshallah makapag-live ka. Oo nga no. Supposedly magla-live ako ng Monday kaso I miss that. Shalak. At hindi na tayo nakapag-live. Hopefully very soon guys makapag-live. Comment down below kung gusto niya akong mag-live. Vlog sir. Soon pag-iimpake na for lipat ng... Wala naman ako masyadong i-impake. Pagdating sa gamit, yung sofa ko, ipapamana ko yan. Ano pa? Wala naman masyado. Yung mga gamit sa kusina siguro ay ilalagay ko sa package, tapos sa box, tapos ilalagay ko doon sa kotse ko, and then ipapaship naman natin yung kotse ko eh. Hi, Nurse Kan. Silent viewer mo ko. First time ko mag-comment sa vlog mo na to. Kasi nahihiya ako. Pero gusto kita maging friend, Day. Same tayo. Middle East muna ako mag-work. Tas waiting ng PD. Bet ko din punta ng Texas. Hope to meet you someday. Sure. Yeah. Meron akong subscriber na, naging kaibigan na rin. Naging kaibigan na nasa ngayon. I think she's working in the, Prince Sultan Cardiac Center. Ayun, dati ko pa gusto mag-comment kaso ngayon lang ako nagkalakas ng loob. And, nakakatuwa yung vlog mo. Dami kong natututunan sa kayong tao mo. Wag mo nang pansinin si Jack Ash. Yes. Kulang lang sa pagmamahal si Jack Ash. Kagaya ko rin. Pero nilalabas niya kasi yung sama ng loob niya sa akin eh. Tiyalak. Tiyalak. Guys, magpa 5 na and papunta ako ngayon ng gym. Makain ako ng avocado and 1 egg.
Nag-breakfast naman ako kanina, ano yun. Ano ba breakfast ko kanina? Ay, lunch. Nag-lunch naman ako kanina. Chicken wings. Sarap. Ganito lang, guys. Sa mga nagtatanong kung bakit hindi na ako nagra-rice. Tagal na akong hindi nagra-rice. Pero, I think kumain ako ng rice nung bakasyon ko. Pero, onti lang talaga. Simula nang nakaramdam ako, guys, nung mga... Siguro, yung bago ako mag-Amerika, nakaramdam ako ng parang... Ano ba yung naramdaman ko? Parang... Ano siya? Parang kakaiba. Hindi ako makatulog ng maayos kasi noon eh. Tapos... Siguro mga 3, 4, or 5 hours lang yung tulog ko. Pero, nung binago ko yung diet ko, yung parang in-improve ko yung diet ko na parang less sugar, less fats, less... Kumakain pa rin naman ako ng fats once in a while. Tapos mas naging active ako sa gym. Yun, nakakatulog na ako ng maayos. In fact, kagabi nakatulog ako ng maayos eh. Kasi dati, napaka-ano ng skin ko. Ito, pangit na tong skin na to ah. Pangit na to, Charis. Pangit na tong skin na to, pero as in, mas pangit yung skin ko dati. As in, walang ka-glow-glow, guys. As in, super-duper, wala. Pero nung nag-change ako ng diet, tapos, you know, unti-unti tayong nag-supplement ng mga maayos na supplement. Like, for example, yung magnesium, fish oil, mga ganyan. Mas naging maayos yung pangangatawan ko. Mas naging parang, mas may energy ako. Hindi ako parang sobrang, anong tawag dito? Hindi naman sa tamad, yung parang sobrang nangihina at work. Ngayon, okay na. Kasi dati, papasok tayo, nakapagkape tayo, malakas pa tayo. At the middle of the shift, parang, oh my God, hidang-hina na, ayoko na magtrabaho. O, diba? Pero ngayon, wala. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang laban. Shalak. Itong avocado na ito, naging favorite ko to. Kaya naman ito nag-start. Nung dumating ako dito ata. Or nung nasa Philippines pa ako. Hindi, nung dumating na ako ng Amerika. Kasi, napakamura. Well, isipin mo na parang $1 isa or yung malaki na sa mga $2. Mas mura siya kesa sa bumili ka ng mga burger o kaya mga unhealthy or greasy food sa mga fast food chain. Eh di, ito na lang. Diba? Avocado with milk, magkano lang to? $2 yung isang avocado na malaki. Tapos, milk, o di, isang egg, o diba? Hindi ka pa umabot ng $3 to $4 na kinain mo. Healthy pa at maayos pa yung pangangatawan mo. O diba? Bongga! Di katulad ng bibili ka pa sa mga Burger King or diba? Gagastos ka ng $10 to $15 hanggang $20, diba? Napaka-unhealthy pa. Inaantay ko lang Inaantay ko lang matapos yung mga nilalaban ko kanina. Shalak, let's go na sa gym. Ay, naku, nakakaloka yung kakabasa ko lang na na mga messages about sa pinapag-comment niyo ako guys sa sa Big Beautiful Bill. Ayun. Guys, promise, hindi ko talaga alam kung yung hindi ko talaga alam guys kung yung meron sa Big Beautiful Bill na yan ni Trump. Sherlock, promise, hindi ko siya alam kung anong meron dyan. Ang alam ko about magkakaroon daw ng tax-free on some of the overtime. Like for example, yung siguro mga nasa 10, 12
first 10 to 12,000 siguro na mga overtime ninyo ay magiging tax-free. Mga ganun. Yun lang yung parang nababalitaan ko. Pero hindi naman ako, guys, pwedeng gumawa ng vlog or content about sa something na hindi ko naman talaga siya alam at ni-research ko lang. So, ayokong, magmarunong, kumbaga. Pero, ang alam ko, doon sa tanong na kung marami ba talagang magsasarang mga nursing homes and hospitals because of that big beautiful bill. Kasi, ang bill ata, ihinto na yung parang Medicaid, 'di ba? Parang babawasan ng budget or I don't know. So kung magkaganon man, guys, possible na magsara itong mga nursing homes and hospital, because especially our hospital right now, our emergency department relies most of its profits from Medicaid reimbursement. In short, lahat halos siguro mga 50 to 70% of our patients are covered by Medicaid. So which means their hospitalization, their ER visit are free, and the one who's paying it is Medicaid. So we bill, or our hospital or our emergency department bill Medicaid for payment, not the patient. So, kung hindi na babayaran ng federal government or ihihinto na yung funding sa Medicaid, ang mangyayari, guys, is that itong mga ospital na to ay mawawalan na ng mga kliyente at, malaki yung kabawasan sa kanilang kita. So, possible talaga na magsara itong mga nursing home and hospital who are relying from Medicaid, Medicare, or Medicaids, especially yung mga rural hospital na nasa poverty places or yung parang poverty areas. So, ang hindi lang apektado dito is yung mga nasa syudad who relies most of the time sa mga big and giant insurance like Aetna, Blue Cross Blue Shield, United Healthcare, mga ganyan. Pero sa mga poor communities, like for example sa Dayton downtown, who relies mostly on Medicaid reimbursement or Medicaid payment, yun siguro yung mga maapektuhan. I do not know what's gonna happen once the bill has become or will become a law and then it's implemented. Well, anyway, bill pa naman ngayon, pero sabi nila mapapasa at mapapasa kasi nga, maraming ang kakampi ngayon si Trump sa legislation or legislative branch ng government dito. So, kung magkaganon man ay mapapasa yung batas at may implement, so di natin alam kung ano talaga yung mangyayari. Yun lang yung alam ko, that a lot of hospitals, especially in the rural communities or rural places na mataas yung poverty line, relies on Medicaid. Kasi nga, yung halos lahat ng mga tao doon ay walang pambayad. Walang trabaho, walang matinong pera, walang pera sa bulsa. Pero sila pa yan yung mga makakapalang mukha, to be honest. But anyway, wag na natin yun. Sinagot ko lang yung question, kung possible ba talaga? Possible. Possible na magsara. Kung siguro hindi na sila profitable, diba? Or wala nang kinikita yung ospital. Which means na kung mapapasa yung batas, sabi ko nga sa inyo, some of the hospitals sa rural communities ay nagre-rely lang sa Medicaid funding or Medicaid reimbursement. Kasi hindi nga kayang magbayad ng mga pasyente doon. Ang magbabayad ng kanilang hospital bill is Medicaid. O, diba? Siguro naisip ni Trump na ihinto na itong Medicaid funding kasi ang nangyayari kasi parang nagiging joke na yung parang pagpapa-ospital ng mga tao sa poor communities na yun. Kasi ang nangyari kasi na iniisip ng tao na parang libre naman pag nagkasakit, agad-agad punta ng ospital. O, diba? So, ang mga ospital naman tanggap ng pasyente kahit hindi naman eligible na ma-hospitalize or ma-ER. Tatanggapin kasi pera din yan eh.
babayaran tayo ng Medicaid kapag na-charge natin or nabigyan natin ng service itong mga hinayupak na to. O diba? Total, libre naman ang iniisip ng patient. Ang iniisip naman ng ospital is total, Medicaid naman yung magbabayad, hindi naman sila. O diba? So, parang nagiging racket ng mga ospital dito. So, nade-drain yung federal fund. Yung siguro ang ang gusto ni Trump ayaw ng abuso. Especially, naabuso kasi yung Medicaid, to be honest. Especially sa mga poor communities ng mga pasyente at ng mga ospital na tinotolerate yung mga pasyente kasi nga makakakuha sila ng pera from Medicaid, they will receive Medicaid reimbursement. O diba, Shalak? O siya, sige na, punta na tayo ng gym guys para makapag-ano na ako. Enough of this beautiful bill. This is not beautiful for me. Charis! Shalak, ayokong gumawa ng whole video about ano lang, parang beautiful bill na to ni Trump, Keme. Kasi hindi talaga ako maalam. Kung gusto nyong malaman talaga, you can research naman siguro. Madami. Meron ako napanood na na vlogger na nag-discuss no ng beautiful bill. O, diba? Shalak, let's go na guys. Dara na! Soko na ako, day. Pagod na akong makipag-deal sa mga taong grabe ang tigas ng ulo, ang taas ng pride, Diyos ko Lord. Yung parang sarili lang nila yung pinakikinggan nila at feeling nila sila palati yung tama. Diyos ko Lord. Napaka-Diyosa. Shalak! I surrender. Surrender ako dong. Wallahi. La hawla wala quwwata illa billah. Shalak, kakatapos ko lang mag-gym. Anyway, let's move on. Move on. Move on agad. Sige. Dara na guys. Ay, daan ako ng Kroger para makabili ako pala ng avocado. Shalak. Let's go na guys. Ayan. Kakauwi ko lang galing gym at medyo na pa rin ako. Let's move on and huwag na nating isipin kung ano man yung mga nagbibigay ng stress at ng aapi or ng dudurog sa ating puso. Shalak. Imaginin mo, ako pa yung may kasalanan. Shalak. Shalak talaga. Well, anyway, let's not focus on that kasi masisira lang yung mood natin kapag nag-focus tayo sa mga taong gusto lang pagmukhain na tayo ang masama. You know? Parang gusto tayong baliktarin. Anyway, hi, sir, naggamot ka po. Ito yung vlog ko na sobrang tagal na nag-positive ako sa TV quantiferon. Dito kasi pagdating nyo dito, kukunan kayo ng blood works to determine basta yung quantiferon TV. Yes, cleared ako sa Manila. Yung chest x-ray ko, yung sputum ko is cleared. Pero yung dugo ko, pagdating ko dito, hindi siya cleared. Naggamot ako? Hindi ako naggamot. Ang ginawa since I tested positive for that, I was called my attention since nag-tested nga ako ng positive. Chest x-ray nila. After ko nag-chest x-ray, I was scheduled for a screening or consultation with a primary care physician sa public health mismo. Sinamahan nila kami doon sa public health. Pagpunta namin sa public health, ay clear kami ng doktor. We have given an option kung maggamot or hindi.
But it would not matter to the employer kung hindi man kami maggamot. But kung gusto naming maggamot, it's up to you. Ang sabi ko, no, hindi ako maggagamot because I never had tuberculosis. So, yun. So, never akong naggamot. Though I tested positive for TB quantiferon pagdating ko dito, negative ako sa Pilipinas for chest x-ray and sputum, but hindi ako naggamot. Never. Hello po, Silent Viewer. Ang dami nating silent viewer, and I always watch your vlog. And I always watch your vlog while nagkakape and having breakfast. God bless po sa paglipat nyo sa bago nyong ospital. Thank you so much. To be honest, wala pa akong napupuso ang bagong ospital or wala pang nag-hire sa akin. So, let's see. Thank you so much sa ang dami nating mga silent viewer. Meron ding nagsabi doon na parang nahihiya daw siya mag-comment. You can always comment, guys. Masama man yan or hindi or correction man yan, I will